Yes! Wala ka ng laruan. Hoy, grabe sa laruan. Black Barbie. Alright, easy. Hoy, grabe na. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, breaking news ito ha. Tinanghal na box office king at box office queen na naman ang inyong Kathleen mga kasombreros sa Guillermo Mendoza or Guillermo Memorial Scholarship Foundation ngayong 2025 nga mga kasombreros ha. And ito, hectic yung kanilang schedule sa June 28 mga kasombreros, pero titingnan natin kung makakadalo sila no kasi ang awarding nito sa June 28 pa mga kasombreros sa CPR Auditorium sa RCBC Building sa Ayala Avenue sa Makati City. Si Sir Alden malapit lang sa Makati kasi nga di ba meron siyang Stardust doon. Baka magbubunyi sila pero hindi natin alam mga kasombreros yung kanilang first episode kasi mga katin di ba may TCL siya. May Techmania sila, parang meet and greet doon sa mga fans, mga kasombreros. So, sa MOA Arena naman yon. So, baka hindi natin alam, baka hindi na sila makakadalo. Pero, hoping, no, sana ay dumalo sila mga kasos. And naalala natin dati, ito yung pinakauna nila na appearance na tinanong sila kung nung pumunta sila sa Guillermo. Ito rin yun, no? Box Office Entertainment Awards, mga kasombreros. That was, I think, 2023 or 2020 2023 mga kasombreros kasi si Ma'am Catherine parang sa A Very Good Girl yata yun mga kasombreros na kung saan nga ay may pahawak ng kamay sa stage si Ma'am Catherine si Sir Alden kay Ma'am Catherine doon sa pagbaba niya mga kasombreros bago niya tanggapin ang kanyang or bago siya mag-speak kasombreros no. Tsaka ito rin yung time na tinanong sila kung Catherine, ikaw ba student ha? Ate. Parang nagbibingi-bingihan. Tapos si Sir Alden naman, nung tinanong na kung naniligaw ba siya kay Catherine. Tapos wala, parang dead man din siya. So alam na natin, no? Private but not secret mga kasombreros ang labanan dito, no? Taguan to its finest mga kasombreros. So yun, sa ano nga mga kasombreros, no? Pero sa June 28 abangan natin. So sobrang busy ang kanilang schedule mga kasombreros. So marami ang mga nanalo no. Yung mga tao dito sina Ma'am Catherine at Sir Alden, pinakauna talaga sila sa listahan. Phenomenal box office king of Philippine cinema Alden Richards, phenomenal box office queen of Philippine cinema Catherine Bernardo, film actors of the year si Vic Soto, Piolo Pascual. Film actress of the year naman si Ma'am Marian Rivera. Para sa rewinding yata ito na trabaho or work mga kasombreros sa pelikula. Primetime TV Drama Actor of the Year, Jericho Rosales. Primetime TV Drama Actress of the Year, Jody Santa Maria. Daytime TV Drama Actor of the Year, Richard Yap. Daytime TV Drama Actress of the Year, Jillian Ward. Para ito yata sa abot kamay na pangarap. Prince of Philippine Entertainment si Donnie at saka Princess of Philippine Entertainment naman ay si Bel Mariano. Most Promising Star or Most Promising Male Star si Andres Mulak. Magkapatid o Most Promising Female Star naman si Atasha Mulak. Movie Supporting Actor of the Year naman si Ruru Madrid at saka si Joros Gamboa. Movie Supporting Actress of the Year naman si Nadine Lustre. TV Supporting Actor of the Year naman si John Estrada. TV Supporting Actress of the Year naman si Janine Gutierrez. Male TV Host of the Year, Robbie Domingo. Female TV Host of the Year naman si Ann Curtis. Concert of the Year, si Ang Bini mga kasombreros. Male Concert Performer of the Year naman si Cesar Martin Rivera. Female Concert Performer of the Year naman si Ma'am Paps Fernandez. Recording Streaming Artist of the Year si TJ Monterde. Di ba kasi yung palagi nila nakanta nila talagang sikat na sikat na. Recording Streaming Concert Performing Group of the Year sa Ambini. Most Popular Love Team of Philippine Entertainment, Kim Chu and Paolo Avellino. Most Promising Love Team of Philippine Entertainment si Maris Racal and Anthony Jennings. Most Popular Child Performer naman si Rafael Landicho. Most Popular Film Producer, ABS-CBN Studios and GMA Pictures. Para ito sa Hello Love Again nila na gawa mga actors. Most Popular Screenwriter, of course, si Ma'am Carmi Raimundo, si Crystal Hazel San Miguel, at saka si
Ma'am Olive Lamasan para ito sa kanilang sa Hello Love Again yata. Most Pilar Frack si Direk Kathy ang director ng Hello Love Pilar TV program sa TV 24 hours. So marami pa mga kasembreros, no? Hindi ko na ubusin kasi baka maboring na kayo mga kasembreros. Pero yun po, no? Congratulations kina Box Office King at Box Office Queen mga kasembreros. And then ito, back to back pala ito mga kasembreros, kasi nga, no? Inilabas na rin yung July cover. Apart from yung pinalabas ng People Asia dun sa kanilang interview, tapos yung sa another yung magazine na una, yung naka-red nga mga kasembreros. May another pa si Sir Alden, tawag dito, another cover na siya pala another magazine sa People Asia. July cover siya mga kasembreros ng kumapa ng kanilang magazine po ng People Asia. Grabe, no? Sabi ito, real lives, real stories, real people. Nakalagay po dito mga kasembreros. So back to back kay Pops Alden, kaliwat kanan ang blessing ng Kathleen mga kasembreros, no? Pinagpapala talaga sila. And then ito, sobrang kulit ito mga kasembreros kasi si Ma'am Catherine, kung narinig ninyo, ay talagang napakakulit, sabi niya dito kasi nga tapos na yung PGT, sabi niya wala ka ng laruan. wala ka ng Barbie. Kasi nga 'di ba parang pinaglalaroan nila si Ma'am Catherine kapag inayusan mga kasembreros. So ginagawa nilang Barbie si Rain Lustre mga kasembreros. Sobrang kulit ng inyong box office queen mga sobrang lupit ng inyong, sobrang kulit ng inyong box office queen mga kasembreros. And then ito, back to work, no, Sir Alden. Kasi nga galing ng trabaho, so this was uploaded or story by Melville C. So ito po ay kanilang taping pa rin sa Stars on the Floor, na kung saan nga ay nakatag din po si Ma'am Marian Rivera mga kasembreros. So aabangan natin ito, no? Talagang si Studio 24C, sobrang busy ng dalawang ito mga kasembreros. So ito yung part ng kanilang staff na nagtatrabaho behind the camera. And then ito, sobrang kulit ng mga kasembreros. Kasi parang yung pari, paano pag si Alden Richards naging pari or naging priest. So medyo kumukha nga niya sa mga kasembreros, no, yung pari or si father. Medyo kumukha niya sa sa malayuan mga kasembreros. So ito po ay parang nag-trending din ito, no? Pero hindi po ito si Alden Richards, medyo medyo hawig lang siya mga kasembreros. Pero hindi po siya ito. So pinost lang ng mga Kathleen admin kasi nga medyo hawig lang siya, mga kasembreros and Kathleen addicts. And then ito, nag-post din si Aya ng kanyang update So yun nga, na inilabas ng DWAR or TNT Abante Radio mga kasembreros ang Kathleen, no, bilang box office phenomenal king and queen mga kasembreros sa Philippine cinema. So alam natin si Ma'am Aya Gonzalez or Ma'am Aya's Choice sa TikTok ay nito, solid Kathleen din ito mga kasembreros. So ala na daw update. So yun nga, pinakita niyo yung update na nanalo ang Kathleen mga kasembreros ng pambasag records talaga itong Kathleen mga kasembreros. So congratulations sa inyong box office entertainment awards phenomenal cinema king and queen mga kasembreros. Ang haba sa period po mga kasembreros. Alright, sinasya sa ating Kathleen items pero abang pa kayo kasi meron pa tayong updates. Today is June 24, 2025. Abang-abang tayo kasi baka San Juan, baka mabasa kayo dyan mga kasembreros. May mga nagsasaboy ng tubig sa ibang lugar dyan sa Maynila or sa ibang parte ng Pilipinas. So mag-ingat po tayo and let's continue praying po sa Israel at saka sa Iran mga kasembreros for peace. So, pagpalaan po ang bawat isa and sana po ipangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Ano ang Love para sa iyo? 2 John 1:6. This is love.
that we walk according to His commandments. This is the commandment, that as you have heard from the beginning, you should walk in it. So, marami ang nasisilo, marami ang nalilinlang dito mga kasembreros. Kahit mali yung way nila, kahit mali yung pagkakaintindi nila ng pag-ibig, ay sinusunod nila because akala nila it's just an emotion, it's just a feeling mga kasembreros na ay parang in love ako, parang mahal ko siya, so kahit mali ay sasabi mo mahal mo pa rin siya, no? Kasi marami ang na-apply ito. Meron kasing levels ng love may love mo para sa pamilya, may love para sa asawa, may love para sa anak, may love ibang level naman yung love para sa kaibigan, sa katrabaho, sa isang tsokolate, sa isang hilig. Kasi diba sabi, I love chocolates, no? I love reading. So ibang level naman yun mga kasembreros. And yung kay Lord naman na love is agape love yun mga kasembreros, na wala siyang condition, unconditional love mga kasembreros yung agape. So yung sa iba naman conditional, no, kapag mahal kita, kapag mahal mo ako, parang ganun. So ito mga kasembreros ay reminder ni Apostle John na sumulat, no, ng the Gospel of John din po mga kasembreros. Yung 1 John, 2 John at saka 3 John, yung mga small letters nito mga kasembreros, para sa mga early Christians. Tapos yung Revelation din po ay siya rin po ang sumulat mga kasembreros, si Apostle John. So ang 2 John 1:6 is about living a life of love and obedience to God's commandments as a way to walk in truth. So itong pag-ibig na ito ay ang pag-ibig natin kay Lord, no? Ibang level ito mga kasembreros ha. Kung kaya ang unang commandment ay love the Lord your God with all your heart, mind, soul and strength, and you love your neighbor as you love yourself. So yun ang dalawang greatest commandments na kung saan ay nagbigay ng emphasis, ng highest and fullest emphasis mga kasembreros ang Diyos, na pinakauna dapat ay mahalin natin ang Diyos, priority number 1, priority number 2 ang tao mga kasembreros. So sabi niya nito na kapag mahal natin ang Diyos ay sinusunod natin ang kanyang ang kanyang utos. You cannot say that you love your parent, you love your mother, or you love your father if you don't obey their commandments. Tama? I love you, Nay, I love you, Tay, I love you. So, pero pag inutusan ka, hindi ka na sumusunod. So, it's not love mga kasembreros, it's hypocrisy. This verse is a powerful reminder of how we should live our lives as believers, no? Reminder ito sa atin. It encourages us to not only love one another, but also to walk in obedience to God's commands. Love and obedience go hand in hand in our relationship with God. When we truly love God and others, obedience to His commands naturally follows as a demonstration of that love. So, ito yung sasabi natin na hindi pwedeng sabihin, parang nasasalita lang siya, no? Parang I love you, pero pag nasa action na, ay wala, no? Walang dead ma mga kasembreros. So, it's not love. So, may love din kasi, di ba, sa mga teenagers, sa mga magjowa, na ibang level din po ng love yun mga kasembreros. And ang nakakalungkot lang, mas minamahal ng sobra ng magjowa ang kanilang partner kumpara sa Diyos, which is dapat unahin ng Diyos para mag-flow yung love ng Panginoon sa magjowa or sa mag-asawa or sa pamilya in general. Pero sa magjowa talaga parang may sarili na silang mundo, no? Kahit na sabihin natin na hindi pa sila nakapagtapos ng pag-aaral, no? Hindi pa sila nakatulong sa magulang, hindi pa sila nakapagpundar ng maayos, na kaya ko na ba financially, kaya ko na ba spiritually, kaya ko na ba physically, kaya ko na ba yung responsibility, kaya ko na ba mentally, no? Kaya ko ba mag-handle ng relationship na kapag may gulo. So yun ang kadalasan ngayon, no, mga kasembreros. And unfortunately, sad to say, na ang Pilipinas po ang may highest rate of pregnancy sa Asia, mga kasembreros. Nakakalungkot na tayo ang first Christian country sa Asia, pero tayo din po yung may pinaka mataas na rate ng kaso ng mga pagdadalang taon ng mga teenagers, mga kasers. Nakakalungkot na realidad. And para sa atin, ang bilang magulang, kung ikaw ay nakikinig ngayon, ang dapat natin gawin mga kasembreros ay yung talagang ituro yung seasons of life, no? May sa church dati may talagang seasons of life. Una, season of learning,
tapos working or earning, tapos yung yun nga nung marrying mga kasembreros, season to get married. So dapat una muna yung learning, pag-aaral, tapos earning, no, sumasahod ka na mga kasembreros. So dapat nga magpundar ka muna, mag-invest, no, talagang kaya mo na, no, guys, Sir Alden nga, di ba? Talaga nagpupundar pa siya mga kasembreros kahit na sabi natin na billionaire na siya. Tapos yung lastly ay pwede ka nang mag-asawa kapag kaya mo na stable ka na sa aspects ng buhay, na hindi lamang financially kundi spiritually, may knowledge ka sa Biblia, sa Lord mga kasembreros. Kaya yung mga Kristiyano na mga yung mga mananampalataya mga kasembreros, most of the time ay hindi sila gaano nag-aasawa agad because they know the seasons of life. Kailangan mo nang unahin si Lord, tapos yung stage by stage na seasons of life mga kasembreros. So walking in love means putting others before ourselves, showing compassion, forgiveness, and kindness. It means treating others as we would want to be treated, following the example of Jesus Christ. So yung ating buhay is a matter of planting and harvesting. Kung ano yung ating tinanim mga kasembreros, share nating aanihin. Kung nagtanim tayo ng pag-ibig, mag-aani tayo ng pag-ibig. Kung nagtanim tayo ng care and concern, mag-aani tayo ng care and concern. Kapag tayo ay nagtanim ng galit at saka puot din ng ating maani from the people around us, especially yung mga kinapopotan po natin. And when we obey God's commands, we align our lives with His will, demonstrating our love and devotion to Him. It is through our obedience that we show our trust in God and His wisdom. So, yun nga, no? Sabi ni Jesus Christ, no, John 14:15, na kapag mahal natin siya, if you love me, you obey my commandments. So, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, I love you, pero hindi natin sinusunod ang kanyang utos. So, that's sarcasm and hypocrisy mga kasembreros. At ang verse na ito ay kung duplicate or connected dun sa teaching din na Jesus Christ sa John 13:34 na sinasabi niya na a new command I give you, love one another. You must love one another as I have loved you. So kagaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ni Jesus Christ, minahal niya tayo, ay mahalin din natin ng iba. So kapag naka-receive tayo ng pag-ibig, may purpose kung bakit na nakakatanggap tayo at nakakaranas ng pag-ibig mga kasembreros, alright? Kapag tayo po ay binigyan ng Diyos ng mercy, ng awa, ay dapat din natin gamitin ito sa iba, maging maawain tayo. Kapag tayo nakatanggap ng pagpapatawad, maging magpatawad din tayo sa ating kapwa mga kasembreros, kasi nga siya ang unlimited source natin. So kapag tayo nakakatanggap ng blessings, kapag nakakatanggap tayo ng kindness, we also show kindness and following the example of Jesus Christ mga kasembreros. So paano nga ba tayo lumakad, no, or mamuhay ayon sa command na ito ng Panginoon or ng Panginoong Jesus mga kasembreros through the life of Apostle John? Ito yung tamang definition ng pag-ibig, no? Ano yung love para sa iyo, na ito yung definition niya, na we walk according to His commandments. Ibig sabihin ay mamuhay tayo na sinusunod ang commandment ng Panginoon. Alright, so yun po yun mga kasembreros. So we can walk in love as commanded by following the instructions given in the verse, which emphasizes the importance of living according to God's commands. So ang taong namumuhay ayon sa Panginoon ay nabubuhay ayon sa kanyang salita mga kasembreros, because inseparable sila mga kasembreros. If you love God, you obey and you follow, you walk with His commands mga kasembreros. This involves not only believing in Jesus Christ but also walking in obedience to His teachings. We demonstrate our love for God and for others by maintaining this balance of faith and action. So ang faith natin dapat may action, kasi ang faith na walang action ay patay mga kasembreros. So imagine, as a sort of final thought natin mga kasembreros, no, imagine yung ating yung verse na ito, no, 2 John 1:6, na nagsiserve sa atin ng daily roadmap. Okay? Kung tayo pa nagta-travel, kailangan natin ng roadmap mga kasembreros, kailangan may mapa tayo. So as a source of guide, as a source of direction mga kasembreros, ang 2 John 1:6. So sa ating buhay sa trabaho, sa bahay, sa paaralan, no, kahit saan mga kasembreros, sa ating pamilya, ay hayaan natin ang pag-ibig ng Diyos na mag-guide sa atin bilang principle ng ating pamumuhay. So guiding principle ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay.
So this is our to-do list natin mga kasombrero. So ano ang pag-ibig or ang love para sa iyo? So it is walking or obeying God's commandments mga kasombrero, so that when kapag naka-receive tayo ng pag-ibig sa Diyos and we love God with all our heart, mind, soul, and strength, alam mo, napaka-imposible nito mga kasombrero, no? Pero yun yung standard ng Panginoon, na love the Lord your God with all, okay, ibig sabihin lahat, no, lahat with all your heart, hindi mo pa kaya yung with all your heart, with all your soul, no, may isa pa, with all your strength, meron pang isa, and then with all your mind. So ang apat na ito na component, tapos wholeheartedly pa mga kasamaras, buong pagkatao mo, buong lakas natin, ay napakahirap, pero alam ng Diyos kasi no, kung sino yung nagkukumahog, nagsisikap, nagiging masipag para siya po ay sundin, at sino naman yung wala talagang panahon sa kanya. Alright, so parang kilala ng Diyos ang nasa kanya at saka hindi sa kanya mga kasembreros, as simple as that. So let us walk in obedience to God by showing what love is. Alright, so now po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, the source of love, endless love. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasamaran pa. Alam po, I love you.